Muli, I'm your professor, Brother Roderick Rivera. So let's start. Yan, muli, ang ating pong subject is all about life of Christ. At ito po ay isang chronological study. Chronological means pagkakasunod-sunod. Kumbaga, ipon-ipunin natin lahat ng mga verses from Matthew, Mark, Luke, and John kung paano yung pagkakasunod-sunod niya, no? At alam nyo ba, trivia, ang aklat ng Mateo ay hindi po ito sunod-sunod na pangyayari. Dahil si Matthew po ay tax collector, mahilig siyang magkolekta, kaya ang style po niya ay pagkokolekta ng mga turo ni Jesus. Kapag puro sermon, pinag-ipon-ipon niya, pinagsunod-sunod niya yung mga sermon, pag mga kwento o parable, pinagsunod-sunod niya yung mga parable. Kung bakit nauna lang si Matthew na book na inilagay, because nagsimula ito sa genealogy o yung buhay ni Jesus Christ, kaya pinagsunod-sunod po yung kumbaga kung bakit yun ang iniuna na inilagay, dahil introduction pa lang ay genealogy na agad. So this series of lesson follows the events of Jesus' life in chronological order. So there are 154 individual events. Yang 154 na yan, tatalakayin natin in 6 sessions. 6 sessions po tayo sa life of Christ. And kapag nakompleto nyo po ito and in-enroll nyo as a separate subject lang, na hindi po kayo enrolled sa Certificate of Level ng Biblical Studies and Pastoral Studies, ay maaari nyo po itong maaari kayo makakuha ng individual certificate sa mga nais pong mag-enroll ng isang subject lang. Okay. So may 154 na, yung 154 na yan ay hahatiin natin sa 6 session, and those are individual events, and each is given in order to, with appropriate scriptural reference, may kita nyo mamaya, in each gospel, as well as background information for every event. So this subject therefore will have several objectives. First, we will present to you the life of Jesus Christ in chronological order of what he did and where he went from first to the last, step-by-step description. So this will help to prepare us a notebook where you will have the events in Jesus Christ listed in order. Kaya itong notebook na ito ay meron po akong ibibigay sa inyo na student manual. Okay? So mag-PM po kayo sa akin or dito po sa ating Facebook page, ipopost ko po yung isang article tuloy, isang ating kailangan basahin natin in advance para sa susunod nating pag-aaral ay mababasa natin yung susunod na mga chronological order ng kwento ni Jesus Christ. And isasama ko sa ilalim nun yung Google Drive, which is meron itong mga 57 pages na i-print nyo po. I encourage you to print this one and then gawin yung devotion nyo this year, no? At napakaganda, habang pinag-aaralan natin, mayroon po kayong sasagutan. So yung student manual na yon ay pwede po natin yung i-print na habang nag-aaral tayo, sinasagutan nyo po, or in a separate day. So we will study also a parallel scriptural reference for this event, also listed in chronological order, that will appear later sa atin po mga lessons. So ito po ang lesson outline natin in Jesus' ministry here on earth when he was walking and living together with mankind. Meron pong 7 main topics. Kaya hopefully mukhang iniisip ko mabuti kung kakayanin ba talaga ito ng 6 pero 7 yung main topics. Kaya kung hindi man ay magbigay tayo ng isang araw na ang hinihiling ko ang magre-report mga estudyante nating mababait dyan para meron kayong dagdag grade sa akin. Sa graduation natin, meron tayong magna, may cum laude po tayo sa mga bachelor at masteral and sa doctorate. Magbibigay tayo ng cum laude dyan. At sa certificate level and associate, meron din tayong mga valedictorian and salutatorian kung sino pinaka-highest ang makuha niya. So, kung gusto nyong makagraduate with high honor of flying grades, ay gumawa po tayo ng ating mga assignment. Pero
kung nanonood lang po kayo at makumpleto nyo po itong 6 na sessions natin, matik po ay pasado po kayo sa mga enrolled. As in, pasado po yan. Magkakaroon kayo ng passing grade and pwede po kayo mag-request ng transcript of records after ng graduation. So sa Jesus Ministry, 7 main topics po tayo. At ang first topic natin dyan ay about the boyhood of Jesus Christ. So this is our lesson outline. Jesus Ministry, 7 main topics. Jesus boyhood from 0 to 12. Yan po ang matatalakay natin ngayon, gabing ito, or umaga kung saan man kayo. At sa second po natin is all about inauguration or your beginning of Jesus public ministry. And then number 3 is public ministry of Jesus from first to second Passover. Number 4 is public ministry of Jesus from second to third Passover. And number 5, ministry from third Passover to the beginning of the last Passover week. And 6, Passover week in ending with crucifixion. And last but not the least, about the resurrection and appearances and the ascension. Kaya kung mapapansin nyo, no, hinati po natin ito about the Passover. Doon po natin ay hati-hati yung atin pong main topics. Kasi itong Passover na to, yan yung pagbisita niya sa temple eh. Dahil matatalakay natin na every year, bumibisita po si Jesus Christ sa temple. So, Jesus Ministry, sa 7 main topic. When Jesus was born, the world kept time according to the Roman calendar. Actually, yung Roman calendar ay naka-based sa city of Rome. And the city of Rome was founded in the year 753. BC po yan, ha? So, before Christ. Di ba, ngayon ay 2024. So, from 0, Patras, 753, yun talaga yung first foundation ng city of Rome. Nung nag-start sila mag-calendar, inumpisahan nila sa foundation ng city of Rome. Kaya, ang gamit na calendar nila Jesus Christ, syempre dahil 0, sinasabi natin na parang 0 BC, pero actually hindi exact 0 pinanganak si Jesus Christ, hindi po 0 BC. Ay, ang gamit nila ay Roman calendar. And at that time, ang year po nun ay 753. Sa ating student at saka sa manual po natin na leader's manual, 735. So, sa tingin ko, yung book na gagamitin natin ay may typographical error. Kaya, ikinorek na lang po natin. Kaya, hindi po lahat ng book ay dapat sigurado ng ganun. Dapat chinecheck din po natin yung mga books na nakukuha natin. Ano? So, the years previous to the years of his birth, so if we kept this calendar, we'd be in the year, the foundation of the Roman Empire. And iba yung foundation ng city of Rome, iba rin yung foundation ng imperyo ng Roma. So, ang foundation ng imperyo ng Roma is 27 BC. So, kung simula nung 753, in AUC 727 naman, yung panahon na pinanganak si Jesus Christ. At kung magsisimula tayo nung 753 AD, na yun kunwari ang calendar, ay ang 2024 is 2777 in Roman calendar. Ang ibig sabihin ng AUC ay Ab Urbe Condita. That means from the founding city. Ayan, Ab Urbe Condita, AUC. Yun ang ibig sabihin ng AUC. Kaya nung na-found yung city ng Rome, ayun, yun yung gamit na calendar ni Jesus Christ. So next po tayo, this includes yung Jesus boyhood, yung ating first 7 main topics. This includes incidents and prophecies that led to his birth and the little information we have about his childhood. So there have been many books written about his time that show Jesus doing miracles. Alam naman natin, di ba? So stretching lumber for Joseph. Yan, siya po ay dahil son of the carpenter, so or living with the desert sa mga monks in SNS where he was trained. But these are based on fables and stories circulated about his life in the early years. Dahil nung mayroong tinatawag na from 0 to 12, silent years yun eh. Yun yung sinasabi nga nila na
si Jesus ay tumutulong sa kanyang mga magulang nung panahon na yon. Meron din nagsasabi na tumira siya sa mga mongha sa disyerto. Yes, meron din kasing book na The Early Life of Jesus Christ na nakalagay doon na nagpunta daw po si Jesus Christ sa India. Yun naman yung kasi may book na ang pangalan niya doon ay Isa. So, ito nga, yun nga, sinasabi natin na fables and stories lang ito at hindi po tayo 100% confirmed doon and it is not yet canonized. But we could, kung may share man natin, that's only a speculation or just only an information. So, the information God has revealed about this childhood is very limited actually and contained in a few passages lang ng Matthew and Luke. And sa second to the 7 main topics, it is all about the inauguration of Jesus' public ministry. At the age of 30, Jesus lives his obscure life in Nazareth. Obscure, ibig sabihin ni tago, talagang napaka-private. Kaya ito ay public ministry, doon lang naisulat o nagsimula. Yung private ministry niya o private life ay hindi naisabi. Kaya obscure. So in Nazareth and Capernaum in the northern region and travel south to begin his public ministry. So this debut is spectacular and includes his meeting with John the Baptist. Yun yung panahon na nabaptize siya. Yung inauguration or beginning ng kanyang ministry. And then the third of the 7 main topics is about the public ministry of Jesus Christ from first to second Passover. So most of the information for this period is found in the book of John. Jesus performed most of his ministry in Jerusalem and depart from the north. Isa na rin doon yung kasal sa Cana. And the fourth public ministry of Jesus Christ from second to Passover. Ito na yung fourth of the 7 main topic. So 36 event ang meron dito, medyo mahaba-haba po ito. And most of the action takes place in Galilee. Okay? At sa pagdating natin sa fourth session siguro of these main topics, papakita ko sa inyo yung Sea of Galilee. Lalakbay po tayo doon using siguro mga live Google Map, ganyan. Lakbayan din natin yung dagat. Makikita niya kung saan siya nangaral ng Beatitudes. So, from northern part of the country where Jesus originally grew up. Doon, sa Sea of Galilee or Sea of Tiberias. Maraming pangalan. Lake Gennesaret, yun yung mga pangalan nito, Sea of Galilee. So, at the fifth topic it's all about the ministry of the third Passover to the beginning of the last Passover week. So this is the longest section. Hindi pa pala longest yung kanina, no? Meron pang 61 events. So there are 61 events mentioned in this period. And all of 4 writers describes this in detail. Ito medyo detailed na. During this time, we see Jesus going back and forth from the north. Balik-balik siya. Northwest to south capital of Jerusalem. So this section also describes some of the stays along the way where Jesus carried out his ministry, walking to and fro with disciples, accompanying him on the road. Kaya may mga maps din tayong papakita kung paano siya umikot-ikot. Yan, para ma-imagine natin gusto talaga, no? Bagamat di man tayo makapunta sa Jerusalem, at least sa magitan ng life of Christ nating subject, ay maiikot na rin natin yung lugar kung saan siya nag-ministry at ma-appreciate natin talaga yung talagang pagod, yung hirap na dinanas ng Panginoon habang siya'y naririto, no? Grabe. Diyos siya na nagkatawang tao, tas willing talaga siya mag-sacrifice para lang maipahayag ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos and naway magiging inspirasyon to sa atin habang pinag-aaralan natin ng life of Christ with urgency that we have to share the life of Jesus Christ and how it impacted our life today. That's why merong life-changing na impact yung buhay ni Jesus Christ nang siya'y naririto sa lupa. And yan ang isang objective natin ngayon. Bagamat matagal na tayong nagpapastor, matagal na tayong leader, praying that this subject at bawat lesson as we walk through his to study the life of Jesus Christ ay maramdaman natin and ma-appreciate natin kung gaano kaganda, kahiwaga, kahimala at kagrabe, no, ang pambihirang ginawa ni Jesus Christ dito sa lupa atong kanyang ministry. So 6 of the last
6 of the 7 main topic before the last is all about the last Passover week ending with crucifixion. So we will go through this section giving you the events. Day by day na siya. Kasi first day, second day, di ba? Monday, Tuesday, yan yung sinasabi dito eh. Kaya Friday, dun yung panahon na ipinagkanulo na siya. So as they took place according to the present day of calendar, sa present day ngayon, dun tayo magbabase, it would have been Sunday, no? April 2nd to Saturday, April 7th. Yun yung final day niya in the tomb. May date pa, di ba? Papaliwanag natin yan kung bakit yan ang date. So, Jesus' ministry and the 7 main topics, ito yung last natin about the resurrection and appearance of and ascension of Jesus Christ. So, aside from his ascension before the apostles, the Bible counts 10 separate appearances to more than 540 people in a space of 40 days. So, we will go over this in our study. So, yan, praise the Lord. So, hopefully at the end of the study, the ministry of Jesus, His life, His work will become more real. Mas magiging makatotohanan, ma-imagine natin, grabe pala. So, more understandable as a historical event and not simply a string of teaching. Hindi lang basta naririnig natin, si Jesus Christ nagturo sa temple. So, hindi lang ganun na basta nag-gather mo, nakita mo, nabasa mo sa 4 na books. So, in each chapter, I'll try to focus on on some event or teaching to draw a lesson or share a word of encouragement para sa bawat isa. Kaya sa mga nanonood sa live streaming, pasa po natin to sa mga GC natin and let's encourage our members, leaders, na panoorin po nila ang ating pag-aaral ngayon. Dahil ito naman po ay free, wala naman silang babayaran, may matututunan pa sila. Lalo silang may love kay Jesus Christ. Kaya I encourage you sa mga bagong manonood natin at saka bagong join natin sa atin pong Zoom. Meron po tayong 17 magandang gabi po sa bawat isa. Sa 17 na atin pong kasama sa Zoom, please visit po natin ang ating page and then i-share po natin. Punta po tayo sa Mobile Bible School page and share po natin yung atin pong pag-aaral ngayong gabing ito. Are you ready? Say amen naman. Type naman tayo ng amen kung ready na po ba tayong lahat. Mag-start na tayo sa ating pag-aaral. Ayan. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Ayan. So, dahil ready na po tayo, ano man ang ating ginagawa, just listen or watch